Ito po yung ginawa po nating basal. Ito po yung makikita ho ninyo, yung kulay itim. Ito po yung ano, Bayo Aslari. Nanggaling po sa kabilang farm. Yan, at pag natuyo na sana po yung ating ano, chicken manure doon, yun din po sana basal po natin, pero alanganin pa po yung mga paryente. Ito na lang po yung ano, napakataba po nito yung ating ano, Bayo Aslari. Ayan, at papasalamat po tayo dito po sa ating mga OJTs. Sila po yung ano, kahit paano po laking tulong po nila mga paryente. Ayan, alaki taas ang flat sila. Yan mga paryente, isang magandang umaga. Pupuntahan po natin yung po ating kusina dito po sa ating bahay kubo. Nag-umpisa na po yung ating ano, libreng tanghalian. Kahapon pa po nag-umpisa. At ngayon po sisilipin po natin. Kahapon daw po no? Yung usapan namin doon sa kabilang farm, alas 10, tapos na. Nahuli po raw sila. Inaabot po raw sila ng alas 11. Kaya hinatid na lang po namin yung pong mga pagkain doon po sa kabilang farm. Doon na po yung ating dalawang kusinera. Ayan. Ay, ako lang itong giingnan si Jose nga pahuwat. Wa man daw sila ingna po gapon. Biya ako na ingon. Dito ka po sa biya. Ako ang giingnan si Kuano ipahuwat na ko. Okay, para din na sa magdubli kuan kay di man all the time nga bakante atong sakyanan ko. Ito na po yung kuan. Sa dinuldog si tawag ani. Ginataang kalbasa. Ayan. Yan pong ulam po ngayon mga paryente. At may mga pangalan na po yung bawat ano po yung lagayan po ng pagkain. Ayan. Kuha na alas 10, wala pa may alas 10. Primero regilisyon. Kunya na. Ara kay buti na lang mga paryente, natakpan na po yung ano, mga butas po rito. At saka nalagyan na rin po ng ano, graba. Ayan, kasi dapat talaga may ano po ito, graba para matakpan na rin po yung ilalim po ng pintuan. Saka mayroon pa po isa dito na tinahay na po. Ayan. At kahit paano wala na tayong nakikitang ano, langaw po rito. Ayan, kaya medyo maaliwalas din ng konti mga paryente kasi may kalakihan din po ito ating kusina. Ayan. Sige, Job! Na, uy! Kuhan ha, ihap ninyo. Sige na mag-istorya na tana. Uy, ilaw daw tong hapon. Ingat. Sige lang, natural na siya kay primero pa ta. Primero pa on, gadjas pa ta. Sige, thank you. Ayan. Yung ating libreng tanghalian po tuloy-tuloy na po yan. Kaon, uy! Sus, wag ko magpaul. Kagiinan ko daan, Joby. Ayan. Yan, mga paryente. Dito po tayo sa ating sitaw, pipino at saka upo. Yan, medyo masukal mga paryente. Pero isang daanan na po ito ng ating traktor. At sisilipin natin yung kalagayan po ng ating sitaw. Mukhang natutuyuan na po siya mga paryente. Hindi na po ito na napapadaloyan po ng tubig lagon. Kailangan talaga ito mapapadaloyan. Ayan, at saka pansin din po natin mga paryente, may butas-butas. Yan po ating sitaw. Kailangan na rin po ito na
papamuyan po ng ano, pampataboy po ng mga insektos. Ayan, medyo yung iba mga paryente, oh, umabot na sa pinakataas at kailangan talaga ito malinis, tapos mapapadalo yan ng tubig lagon. Ayan. Uy, ganun man taong kadeha ka sa plastic mulch. Uy, adapin ka dire. Ayan, at sisilipit po natin yung ating Japanese cucumber at saka yung ating upo. Ayan. Kailangan talaga ito malinis. Oh, ayan. May tumagas po rito tubig, pero kailangan ito makanalan mga paryente, kasi ito lang po yung mapapatubigan po niya eh. Kapos po kasi tayo sa tao, kailangan maglagay po tayo ng isa pa tao. Mahirap po kasi mga paryente, lalo na ngayong araw. Ngayon po schedule po natin ang harvest, kaya minsan po mahihirapan po tayo humugot po ng tao po roon. Kailangan po kasi ito lagyan po ng kanal para kahit pabayaan na lang, magtuloy-tuloy po yung daloy po ng tubig, siya na lang po yung papasok yung bawat plant. Ayan, ito na po yung ating Japanese cucumber mga paryente. Ayan, medyo hindi pa nakahabol po doon sa ating sitaw, pero kailangan talaga ito mapapatubigan na. Ayan, o kaya dito naman banda po may mga tubig po rito, pero yung tubig tigig ko hanggang dito lang po hindi po nakakarating po yun doon. Ayan, at sisilipin na rin po yung ating yung upo po natin. Yung upo nga pala natin mga paryente, ilang puno lang po yun, kasi yun nga, yung upo hindi naman ito mabenta masyado, at saka ito po pang lang, para lang po tayo mayroon po variety. Ayan, ito na po yung ating upo. Ilang puno lang pa po ba ito nakapag-survive. Ayan, halos marami naman pong na nag-survive mga paryente, at yung iba nga malalaki na, maakit na nga yung iba. Buti na lang po ito nalinis na, kasi mukhang nahihirapan silang umakyat nung nakarang linggo gawa nung napaka-sukal po rito. Ayan, ito na po yung atong pipino. Ayan. Buti naman yung ating pipino, medyo buhay po yata, marami pong nabubuhay, halos lahat yata mga paryente nabubuhay. Wala po tayo nakikita ng bakante, pero nakita ko tayo po rito, yung binulutong po. Kailangan talaga ito mamaya po papamoy po tayo rito, pagtaboy po ng insektos. Ayan, mga paryente, hindi dito tayo ngayon sa ating dragon fruit. Ayan, namula-mula yung po ating dragon fruit mga paryente. Hindi karamihan po yung bunga, pero kahit papano po mayroon tayong mapipitas, at kita-kita naman ho natin mga paryente. Ito po ating dragon fruit nabalot po sa focus, pero ayan, nakapagbigay pa rin po siya ng bunga. Ayan, kahit papano medyo maaliwalas tignan po yung ating area po ng ating dragon fruit mga paryente, gawa nung nalinis na nung araw po. Napakasukal po rito, at yan, isang daanan na po na ating traktor, tapos yung bawat poste po, yung sa pinakapuno po niya, mano-mano po inaalis po yung mga damo, kaya ang ganda na po tingnan. Aliwalas tignan po yung ating area po na ating dragon fruit mga paryente, at tingin ko po ang daming namumula, kumbaga marami na akong pipitasin po nito mga paryente. Ayan, ayan mga paryente, meron tayong medyo hindi magandang balita ngayong araw. Nagkatotoo po yung kutob ko mga paryente, kasi nangyari mga paryente kahapon nga raw, papatakbo po sila ng bomba doon. Ito po yung DDoS, hindi po yung ating pangmalakasan dyan, yung irrigation pump natin. Ito po yung DDoS. Ang nangyari mga paryente, sobrang baba po ng level po ng tubig po rito,
hindi na po siya nakapaghigop po ng tubig po dito sa ating lagon. Ang nangyari po nasusunog yung ating submersible pump. Talagang nangyayari po yung kutob ko ng araw ayan, at kailangan yung pong ating submersible pump po rito, kasi ito yung pinaka main source po ng ating patubig po rito sa farm. Kaya ito rin mga paryente, meron pong piyesa yata na problema. Ayan, binaklas na nga may papalitan po piyesa po rito. Kaya medyo pag magtatagal po ito mga paryente, mangangamuti po tayo. Ayan, hindi ko rin naman masisisi po yung nagpatakbo po ng bomba po rito, kasi hindi po naipaliwanag po sa kanya na babantayan kung sakaling mababa na po yung level po ng tubig, wala na po mahihigop yung pong ating submersible. Check na masusunog po yung winding noon. Aga-aga kanina po mga paryente, pinuntahan ko po yung kabilang farm, kasi hindi po ako makapaniwala na naubusan po. Hindi naman totally naubusan mga paryente, pero yung pong level niya sobrang baba, na hindi na nakapaghigop po yung ating submersible. Yung problema mga paryente, mga ilang araw pala doon sa kabila, hindi po sila nakapag-pump out doon, kasi mas malakas po kasi yung tubig po kasi ron mga paryente. D4 po yun, at saka sobrang lakas po ng bomba po ron. Kaya po ako yung nagtataka ba't sobrang baba po ng level po ng tubig po rito. Yun nga pala, mukha yatang hindi sila nakapag-pump out po ron. Talaga naman ito tuloy nangyari. Nasisira po yung ating bomba. Kailangan po natin po yung ating submersible pump, kasi wala na ho tayong ayaw ko na rin magmano-mano mga paryente, kasi gagastos po tayo ng maraming tao pag mano-mano. At ito na lang po yung ginawa ho nating pinaka main source po ng tubig po natin. Pero pag wala na ho tayo magagawa, mapipilitan po tayo magmano-mano kung magpapatubig po rito. Ayan mga paryente, ito po yung ating area po ng ating second cropping po ng ampalaya. Naumpisahan na po ito ng land preparation mga paryente, subalit po ngayong araw po natigil muna, kasi pag araw po ng harvest mga paryente, mauuna talaga yung ating harvest. Kaya ito po pansamantala natigil muna. Baka bukas itutuloy po yung grand prix po rito mga paryente. At nakapag-umpisa na nga sila ang kagandahan po nito, madali lang gawin po itong plat, kasi gawin ho natin mga paryente yung kalahati lang ng plastic mulch, yung sukat po ng ating bawat plat, at saka hindi kataasan mga paryente, kasi yung patubig po natin dito po pabaha po. Kaya hindi ho natin gawing sobrang taas. Madali lang po ito gawin mga paryente. Tingin ko po ngayong linggo po matatapos na po ito, at lagyan po natin ito po ng bio-slurry bilang basal po niya mga paryente. Ito yung tuyo na may ating bio-slurry po roon. Yan po gawin po natin basal. Ayan, at ngayong araw din, kung medyo bakante na po yung ating mga kasamahan, magpapapunla na rin po ako ng isasabay ko na mga paryente yung talong at saka ito ating ampalaya, kasi mukha yatang nahuli ho tayo, hindi ho tayo nakahabol po. Matagal na pong tapos po yung ating first cropping ng ampalaya, hindi po nasundan kaagad gawa nung yun, hindi talaga makayanan. Kaya kaninang umaga po kinausap ko sila, at sabi ko ano po tayo ngayon, double time po tayo, kasi lagi na wala na ho tayong mapipitas. Yung major crops po natin wala na, kasi yung ating talong may napipitas pa rin, pero kukunti na lang. Kaya magpapahabol na rin po tayo doon ng talong. I-intercrop po natin dyan po sa ating papaya. Ayan. Kaya paryente, isang magandang umaga. Buti na abutan pa natin po mga paryente. Patuloy po yung run preparation po natin dito po sa ating ampalaya. At dito naman banda mga paryente, ito po kalabasa.
yung itatanim. Isabay po natin mga pariente, hanggat maaari, isabay po natin yung kalabasa. Pero gagawin po natin dito, direct seeding. Piridungan ng kabasa Oh, may kinabutan na to. Ha? Oo, ito na Yan, ito na po mga pariente. Ito po yung ginawa po nating basal. Ito po yung makikita ho ninyo, yung kulay itim. Ito po yung Baya Slurry. Nanggaling po sa kabilang farm. Yan, at pag natuyo na sana po yung ating chicken manure doon, yun din po sana basal po natin, pero alanganin pa po yun mga pariente. Ito na lang po yung napakataba po nito yung ating Baya Slurry. Ayan, at papasalamat po tayo dito po sa ating mga OJTs. Sila po yung kahit papaano po yung laking tulong po nila mga pariente. Ayan, malaki taas ang flat sila. Ayan, ito na si Davey Ayan, gising natin OJT. Ayan, ito na po mga pariente. Tingin ko po mamayang hapon po maaaring matatapos na po ito. Nang dahil din sa ating mga OJT na malaking tulong po mga pariente. Ayan. Yan mga pariente, sili po tayo. Kasalukuyan po tayo ngayon nagpula po ng ampalaya at saka talong. Sinabay na po natin mga pariente kasi nung una po ayaw ko sanang magpula habang hindi pa handa po yung ating pagtamnan, yung po ating plant. Pero mas maigi na yung mayroon na po tayong naipula kasi hahabulin po natin yung po ating land preparation. Mas madali po siguro mga pariente. Tingin ko sa panahon ngayon bihira lang naman umuulan, kaya ito na po mga pariente yung po ating mga OJT. Sila po yung pupula po ngayon sa yung ipinula po nila talong Calixto F1 pa rin po mga pariente. Ayan. At yung ating ampalaya yung ni-request ko po yung Mestiza F1, pero yung dumating po Galaxy Max. Maganda na rin po naman ito mga pariente. Medyo dark green po itong Galaxy Max. Pero yung in-order ko yung Mestiza Bear. Ayan. Bali mayroon po tayong mga 5 OJT po mga pariente. Ayan. Sila po ngayon kasalukuyan nagpupula po rito sa ating talong, pati na rin po itong ating ampalaya. Ito na rin po yung ating ani po ngayon mga pariente. Medyo kumunti ng bahagya. Yan po yung ating saging kalamansi. Ayan.